Magandang tanghali po, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Sa iba't ibang panig po ng daigdig na meron po tayong mga kapwa Pilipino na naandyan at nagtatrabaho. Ha? Para sabi nga po natin ay mabuhay ang kanila po mga pamilya dito sa bansa po natin sa Pilipinas. Ayun, ingat po kayo palagi ha. Sa mga kababayan po natin mga OFW, ingat po kayo palagi sa inyo pong pagtatrabaho. Siyempre, safety first at siyempre unahin niyo po ang inyong pong kalusugan at kung kayo po ay mahina siyempre wala naman kayong kita at wala kayong padadalang pera sa atin po mga kababayan at sa inyo pong mga mahal sa buhay na nandito po sa bansa po natin sa Pilipinas. Ayan, Alvin Almonte Torero po, dati pong isang NPA na nagbalik loob sa ating pamahalaan. Ako po ay nahuli taong 2012 sa isang labanan ng ETP-5 sa area po ng Lopez, Quezon, sa lalawigan po ng Quezon. At tayo naman po ay maswerte at binuhay po tayo ng ating pong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayun, tayo po ay siyempre walang humpay na nagpapasalamat sa kanila at sa mga kaibigan po natin, naging kaibigan natin na talagang itinuring po tayong parang kapatid at kapamilya. Ayun, sa mga nagtatanong po, ako daw po ay sinaktan ba ng kasundaluhan ng ako po ay mahuli. Hindi po ako sinaktan ng mga yan. Ni buhok ko nga po na isa hindi mo lang binunot ng mga yan. At iginalang po siyempre yung ating pong karapatang pantao ng ating pong kasundaluhan. Sa pangunguna po siyempre ng dating Lieutenant Colonel Oliver C. Makiling na ngayon po ay isa ng general, parang nasa civil military operation na po siya ngayon, Ayun, binabati po natin General Anyo, retired General Anyo, na ngayon po ay naandito pa rin siyempre sa estado natin at ang mga nagtatrabaho pa rin at naglilingkod sa atin po mga mamamayan. Ganun din po, siyempre binabati po natin itong si General Oliver C. Makiling, ayun, Sir, salot. At iba yung sabi nga po natin ay kagalingan at kabaitan at paggalang sa karapatan ng tao. Siyempre, alam ko naman may takot ka sa Panginoon Diyos. Nakikinig ito kay nakikinig kay Ili Soriano. Nakikinig yan kay Ili Soriano nung ako po ay mahuli. Ay yung tao na yan, si Oliver C. Makiling, kay General Oliver C. Makiling, ay makadiyos yan. At siyempre, ginalang po ang ating pong karapatan. Yan, saludo. Yan, patuloy po tayo At binabati rin po natin yung ating pong kabatchmate dyan po sa military dati. At ngayon po kasi wala na po ako sa kanila. At ako po ay namumuhay mag-isa. Binubuhay ko ang aking sarili at siyempre sa pamamagitan po ng mga paglalabas o paghahayag po ng ating pong mga kamalayan hinggil po sa sabi nga po natin ay naging karanasan sa pagiging inpate, paano maging organizer at kung paano naging humawak po ng armas dati ay siyempre inisishare po natin para po yung iba po natin mga kababayan ay hindi po malinlang ng New People's Army o ng Legal Front ng Communist Party of the Philippines dyan na naandyan sa universities, PUP, UPLB, yan, yung mga De La Salle, Santo Tomas, yan, Santo Tomas Universities, yan, marami po naandin yan, mga organizer po ng Communist Party of the Philippines. Alam naman po natin na ako bilang isang organizer at Secretary General po ng Anak Pawis dati, ay alam naman po natin na lahat ng mga universities po na akin po nabanggit ay may mga SP yung sabi nga po natin nakatayo yung SPU, yung sangay ng partido sa universities ay meron po talagang sabi nga po natin bago pa tayo isilang ay meron na bago pa tayo naging legal front ng Communist Party of the Philippines at bago pa po tayo naging miyembro ng New People's Army ay meron na pong SPU sa ligang sangay ng partido sa universities, meron na po talaga at talagang yung iba na mga kaibigan po natin, bakit daw ba tuloy-tuloy ang recruitment diyan sa mga universities at patuloy daw po ang paglago ng mga legal front ng Communist Party of the Philippines diyan po sa universities. Huwag na po tayong magtaka sapagkat naandyan din po yung ACT teachers, marami rin po mga naka-infiltrate na mga legal front ng Communist Party of the Philippines na nandiyan po sa mga universities na akin pong nabanggit. Naandyan po siyempre ang kinatawan ng Kabataan Party List, ang League of Filipino Student, ang Kabataan Makabayan na naandyan po lahat ay nakalubog yan sa mga universities. Kaya wag na po tayong magtaka kung bakit napakarami po nilang recruit ngayon Ngayong taon na ito napakarami po nilang recruit mga kababayan ko At yun, tuloy-tuloy po tayo ito po yung part 2, yung tanong po ni Kuyang Harold Ong Kinko. Paano daw ba na-infiltrate ng New People's Army ang iba po natin mga kababayan sa bawat barangay sa Kanayunan? Yan, tuloy po tayo.
natapos po yung ating pong part 1 ay natapos po tayo dun sa computation ng butaw ng bawat membro ng sangay ng partido sa lokalidad. Kada isang miyembro po kasi ng sangay ng partido sa lokalidad ay mayroon pong butaw na piso a day, per day, piso. Ngayon, pagpalagay na lamang po natin na 30 pesos per month ang bawat isang miyembro ay sa totoo lang no, ako po ay kumikilos at organizer po ng Anak Pawis ay may mga miyembro po kami halos nasa 300. O, computein po natin yan, 30 pesos times sa 300 bawat barangay. So, napakarami ano po. At yan ay syempre, yan po yung isa sa bumubuhay po sa New People's Army sa bawat kanayunan. Alam niyo ba, ano ba yung ugnayan ng masa sa New People's Army? Alam niyo mga kababayan ko, ibubunyag po natin kung paano, sabi nga po natin ay pinakikinabangan ng New People's Army yung atin po mga kababayan dyan po sa bawat barangay. Ang laki po ng pakinabang ng New People's Army sa bawat barangay. Alam niyo po kung bakit. Siyempre, ako po ay nagbubuo at bilang isang komiting tagapagpaganap po ng sabi nga po natin ay ng New People's Army sa bawat barangay, ay ang laki po talaga ng pakinabang ng New People's Army sa bawat membro po ng kanila pong sangay ng partido sa lokalidad. Bakit? Una, ginagamit po nila mga pasabilis yan. Yung magmanman ng kaaway, tapos yung bukod doon sa nagbibigay ng butaw ay sila rin po yung nag-iipon o naglilikom ng mga rekurso na pwede magamit po ng New People's Army sa kanayunan. Sila po yun. Sila po yung unang-una yung sabi nga po natin mass base pinagkukunan ng tubig, ng pagkain, ng mga ng iba pang ganansya o pinansya na po pwede pong kuhanin o pakinabangan po ng New People's Army. Sa totoo lang, yung iba nga po namin mga miyembro sa bawat kanayunan ay may hirap na. Pero sila po ay nagbibigay pa rin po ng 30 pesos per month. Kasi nga po ay miyembro po sila ng sangay ng partido sa lokalidad. Nagbibigay po sila ng mga butaw sa amin, sa New People's Army. At yan po ay siyempre kinukuha po namin. At bukod pa po, siyempre yung, alam nyo mga kababayan ko, yung sangay ng partido sa lokalidad ay usapin pa lamang po ng barangay. Meron, alam nyo mga kababayan, yung sangay ng partido sa lokalidad ay kung hindi nyo po maitatanong, meron din pong sangay ng partido sa munisipalidad. Yan po ay kinasasaklawan ni Mayor, ni Vice Mayor at yung iba pa ng mga alyansa ng New People's Army sa bawat kanayunan. Yan po ang kinakatawan nila. At kung inyo pong itatanong kung ang sangay ba ng partido sa munisipalidad ay lumalawig, opo, hanggang region po yan, hanggang national po yan. Meron pong sangay ng partido sa lalawigan, sa pinapapalooban naman po ng mga gobernador yan, yung ibang mga board member po ng atin pong lalawigan. Hindi ko na po iisa-isahin mga kababayan ko sapagkat ako po ay wala sa military. Baka po ako dukutin ng mga yan. Baka sabihin nila, ako'y pinahamak mo. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi ko lamang naman po ito para naman po, yung iba po nating mga kababayan ay ma-aware. Ano ba at ano ba ang ginagawa ng New People's Army sa kanayunan? Balik po tayo doon sa barrio module, doon sa barangay. Ano ba ang ginagawa o kapakinabangan ng New People's Army sa masa? Malaki po. Kasi ginagamit po unang-una ng New People's Army ang atin po mga kababayan, kalalakihan, kabataan para magtayo po ng revolusyonaryong agraryo. Na kinapapalooban naman po yan ng mga tenant po ng lupa natin. Alam niyo mga kababayan, yan po yung unang-una kong binubuo, yung revolusyonaryong agraryo. Kasi nga po ay dala na po lahat niyan. Kung ikaw po ay tenant ng lupa at ikaw po ay more than 40 years na nakatira dyan at ikaw po ay nangangalaga ng nasa 7 hectare na lupain, hindi po ako papayag na yung 3 hectares ay hindi mapunta doon sa nangangalaga. O baliktarin na po natin, yung 4 hectares ay mapunta doon sa nangangalaga o sa tenant ng lupa. Ganyan po ang pinaglalaban ng New People's Army. Diyan po sa bawat kanayunan. Nagkakaroon po sila ng pakinabangan. Kaya sa totoo lang, yung iba po natin mga kababayan na bigo sa hustisya, sabi nga po natin, bigo sa hustisya o lumapit po doon sa PNP para po magreklamo ng kanila po mga problema, ay mas gusto po nilang
sumbong sa New People's Army sa bawat kanayunan o sa bawat sabi nga po area na naandun ang New People's Army sa kanila pong barangay. Bakit? Buo naman po yung sangay ng partido sa lokalidad po ng Communist Party of the Philippines eh. So doon po sila susumbong. Mas ginugusto po nila magsumbong sa New People's Army kasi sabi nila mabilis daw po ang humatol ang New People's Army. Talagang gano'n naman po ang ginagawa ng New People's Army nung araw. Talagang pinatatawag po namin kung sino man yung sinumbong ng mga sangay ng partido sa bawat barangay, yan po ay pinatatawag namin at kinakausap po sa bawat kampo ng bagong hukbong bayan. At yan po ay nililitis at sabi nga po natin, bungod sa paglilitis ay dinodoktrinahan na rin po yan bago bumaba o sabi nga po natin bago pakawalan. Kung ikaw naman po ay sagad-sari na hindi ka na po makakababa ng bundok, ikaw po ay magiging pataba na lamang po ng pikyo o na saging doon sa kabundukan. Yan po yung amin pong ginagawa. Mga kababayan ko, napakalawig po kung pag-uusapan po natin, napakalawig po o napakalaki ng istruktura, sabi nga po natin, ng istruktura ng Communist Party of the Philippines mula po sa barrio module o sa barangay, municipal, lalawigan, sa province. Malaki po yan. Malaki po yung ginagampanan ng ibang mga mayors, gobernador. Kaya po kung tutuusin itong isang gobernador po, dating gobernador ng Quezon, talaga nagbibigay po yan sa amin ng baril. No, hindi pa po uso yung Executive Order number 70 na ginawa po ni PRRD. Taong 2006 yun nagbigay sa amin ng armasyon. Wala pang R4 ang atin pong Armed Forces of the Philippines. Ay may R4 na po kami. O M4. Yun mga kababayan ko. At tuloy-tuloy po tayo. Ayan, nabanggit po natin siyempre yung revolusyonaryong agraryo. At siyempre, itinatatag po natin yan sa bawat barangay. At siyempre, ano ba ang pakinabang ng New People's Army sa kabataan, kababaihan, kalalakihan? Ayun, ang atin pong magsasakang kababaihan, kalalakihan, kabataan ay kinukuha po yan. Siyempre kinukuha po namin yung may mga palaban na kaisipan na kabataan at pinapasok po namin yan sa artista at manunulat po ng bayan. Kasi yung iba po yung talino ng kabataan noon at ngayon. Talaga naman pong napakatalino ng atin pong kabataan ngayon. Especially sa gadget na sa mga Facebook, yan, magagaling po sila magkukuting-ting. Unlike po natin nung talaga namang hindi po tayo marunong. Lately na lamang po tayo naging maalam sa cellphone. Pero yung kabataan po talaga ngayon ay nakaprogram. Parang nakaprogram na po talaga sa kanila yung computer Kaya yan, yung atin pong mga kabataan, excuse me, ay talaga na-infiltrate. Napapasok din po yan ng atin pong dati mga kasamahan na New People's Army. At siyempre, pinapasok po namin yan sa armas, sa artista at manunulat po ng bayan. Iba po naman nating mga kababaihan, kalalakihan, pinapasok naman po natin yan sa mga magsasaka. At sabi nga po natin ay doble-doble po yung pakinabang ng New People's Army sa kanila. Bakit? Kasi pagka may kalaban, may sundalo, paparating pa lamang. Reported na po yan ng mga sangay. Alam niyo po, nung ako po ay kami po ay mapalaban dyan sa area po ng Quezon, ay alam niyo ba, nag-uulat po sa amin na isang barangay kagawad. At nag-uulat lahat ng nasa baba o sa sentro ng bahay na yun. Kung ilan yung sundalo, rangers na naandun, inuulat po sa amin. Alam nyo, kaya ko po isinishare na mayroong mga barangay captain, barangay kagawad, na nakikipag-connive sa New People's Army sa kanayunan. Yan po kasi mga takot, mga kababayan ko. Wala pong magagawa yan. Kasi nga po, ang stigma, dito po sa lalawigan po ng Quezon, palagay na po natin ang stigma po dito ay takot po ang ibang po natin mga barangay officials at lalo tigit yung mga local government po natin, takot po talaga yan sila. At talagang nakipag-connection po talaga sila sa New People's Army. At humihingi pa nga po yan ng tulong sa New People's Army para po sila manalo sa eleksyon. Yan po ay atin pong ituturo sa mga susunod pang mga araw o panahon. Pag-pray nyo na ako po ay buhay pa. Pag-pray nyo po na ako po ay laging may lakas at may talino
Para naman po maalala ko yung akin pong naging pinag-aralan po nung ako po ay nasa hukbo, mga kababayan ko. Para po ma-share ko sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, ako po ay buhat nung ako po ay nagkasakit, so nag-blow po ako ng dugo. Excuse me po doon sa kumakain ha. Yung iba pong knowledge natin, pagdating po sa ibang mga lecture natin sa Communist Party of the Philippines ay para bang naglaho. Kasi nga po ay yung memory po natin, parang bang na-erase po yung iba. Pero ngayon naman po ay ibabalik po natin. Alam niyo ba mga kababayan ko, na ako po ay sumusuka ng dugo, nagpagaling po sa akin noon. Excuse me ha sa mga kumakain po mga kababayan ko. Nagpagaling po sa akin ng 59 IB, yung tropa po ng 59 IB, yung Bravo Balls. Naging kaibigan at parang kapatid ko po sila. Sila po halos ang nagpagamot sa akin. Ganon din po itong ETP5B, talagang inalagaan po nila ako. Yun, for the lastly, binabati po natin yung Class 53-2013. Alam nyo na kung sino-sino kayo. At mabuhay tayong lahat ha. Ingat-ingat palagi kayo sa inyo pong mga duty. At saan man kayong dako ng Pilipinas naroroon. At alam naman natin, yung iba natin mga kabatchmate ay nasa iba't ibang panig po ng bansa natin. Yung iba ay nasa Mindanao na at yun, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating mamamayan. Ayun, hanggang dito na lamang po muna. At sana yung katanungan ni Kuyang Harold Ongking ko ay nabigyan po natin ng kaukulang kasagutan. At sana sa mga susunod, panuorin niyo pa po yung mga ilalabas natin dito po sa YouTube channel po natin. Before anything else ay paki-subscribe niyo po ang aking pong YouTube account. Parang awa niyo na po. Ako po kasi ay sa Facebook ay nahihirapang maglabas po ng mga ganitong mga videos kasi nga po ay alam naman po natin kung bakit. Kasi nga po before tayo po mag-join sa Facebook ay talagang mayroon pong rules and regulation na talagang binibigay po sila. Ayaw po talaga ng Facebook ng usaping politika. At ayaw po nila ng video na kagaya po nito na ilalabas po natin. Kaya lipat po tayo sa YouTube. At subaybayan nyo po yung mga iba pong ilalabas ko na sabi nga po natin ay mga dokumento na nasa akin pong kaisipan. Wala po akong hawak na libro. Wala po akong hawak na cellphone. Wala po akong tinitingnan na sabi nga po natin ay sinulat ng kahit na sino. Ito po ay galing sa isipan natin. At ito po ay isinishare ko po sa inyo yung akin pong knowledge at marami pa po yan. Sabi nga po natin, ako po ay, sabi ko nga po sa sarili ko mga kababayan ko, ako po ay 45 years old na ngayon. Sana yung mga natitira ko pang, kinocompute ko po kasi nagkakaroon po kasi ako ng computation eh. Sana sa mga susunod pa mga panahon, may bigay ko sa mga kababayan po natin yung knowledge na nandito sa isipan ko. At para naman po sa mga susunod na mga henerasyon, ay hindi na po ma-recruit ng New People's Army sa bawat universities at ganoon din po sa bawat barangay ha. Para po siyempre awareness na rin po itong ginagawa ko para tulong na rin po sa iba po nating mga kababayan na lalo tigit do sa mga magulang na kinunan ko dati ng kanila po mga anak at yung iba po ay namatay sa labanan. No? Ako po ay siyempre naging organizer po ng Kabataan Party List. Yung iba po talaga na-recruit natin ay namatay sa laban. Yun. Ito po ay pagbawi mga kababayan ko. At salamat po siyempre una higit sa lahat sa Armed Forces of the Philippines. Bumabawi din po ako. At siyempre bumabawi po ako sa anumang mali na nagawa ko ng araw sa atin pong sa pamilya ng aking pong narekrutan na kabataan na talaga naman pong ikinalulungkot ko rin po at alam niyo ba nagkwento na po ako na pag po naaalala ko yun ako po ay naluha na lamang po ako kasi buhay po yung sabi nga po natin nawawala, nasasayang at sabi nga po natin ay kapwa Pilipino bakit tayo ay ganito at bakit tayo nagpapatayan instead na tayo po ay magtulungan wala at eto at tayo po ay nagbabagsakan, naghihilahan pagdating sa usaping pampolitika. Ayun, hanggang dito na lamang po muna. Alvin Almonte Torrero po. Nawa po ay nasagot ko yung katanungan ni Kuyang Ongking ko na kung paano raw ba na-infiltrate ng New People's Army ang atin po mga kababayan sa bawat barangay. Ito na po yung sagot ko, Sir Ongking ko.